Hello guys, good morning. Sa video na to pag-uusapan natin ano nga ba yung daylight savings na tinatawag or tinatawag namin dito sa Canada na summertime. Kakagising pala natin. Dito si Austin, pinapapipi natin. 11, magta-12 na dito sa Canada. 12 noon. Kakagising lang na. Ganun talaga kami pag kunwaring weekend. Ganun talaga pag weekend. Walang magawa. Ano kami, nagpapahinga talaga. Tapos, hindi masyadong malamig. Positive 4. Kayang-kaya, 'di ba? So, Sunday ngayon dito sa Canada. Ang nangyari, nag-change na yung oras namin or nag-daylight savings na kami na tinatawag. Narinig ko tong daylight savings na to nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas sa isang US company. May mga announcement kasi sa email na daylight savings na ganun. So doon ko unang nalaman tong daylight savings. Sa kasi sa Pilipinas walang ganito walang daylight savings. So sa US and Canada, ang pagkakaalam ko meron nito. Yan. So ano nga ba yung ibig sabihin ng daylight savings? So yung daylight savings, nagbago yung oras namin. Kumbaga hindi naman kami nag-change ng lugar o whatsoever, o yung sun biglang ayaw na dito sa amin. So nagbago yan kasi before daylight savings, ang oras ng Canada sa Pilipinas is 13 hours. So ngayon nag-less kami ng oras. So ang oras ngayon sa Pilipinas versus dito sa Canada, sa Ontario, is 12 hours na. So dati 13 yan, 12 hours na. So itong daylight savings na to, March 9 to November 12. March 9 to November 2. Tama, March 9 to November 2. Pag November 2 na, kami plus 1 na. So ibig sabihin 13 hours na magiging difference sa November 2. Wait, teka lang, nagpupo si Austin. Pupupo. Kita niyo ba? Pupupo. So, teka lang, pulutin ko. Nagpupo So kaya mabalik tayo sa usapan. Pinanggap ka lang yung pupo niya. So bakit nga ba ginagawa nila or ina-adjust yung oras dito sa Canada, or bakit ba nagkakaroon ng daylight savings dito sa Canada? Ang sabi ko nga kanina, yung daylight savings ang ibang term namin dyan is summertime. So dito kasi sa Canada, pag kasi fall and winter times, maikli ang araw namin. So ibig sabihin 5 o'clock pa lang o 4 o'clock madilim na, kumbaga. So sa Pilipinas, 'di ba, mga 6, 7 normally dumidilim na, hindi naman nagbabago yan. Pag kunwari bare months, medyo dumidilim lang konti, medyo mabilis lang. Dito sa Canada kasi 4 o'clock pa lang madilim na. Okay, pag nag-daylight savings kasi or pag nag-summer time, parang yung araw namin humahaba na. So ibig sabihin, parang 5 o'clock pa lang ng umaga, maliwanag na. Hanggang alas 10 yan ng gabi. Oo, tama, narinig nyo, like 5 o'clock ng umaga, hanggang alas 10 ng gabi, maliwanag. So, ang sabi nila, kaya merong daylight savings is para ma-enjoy namin yung summertime dito sa Canada. Kasi maraming activity kasi kapag summer.
nakaganito ako kasi malamig pa guys. Negative 4 pero mahangin. So maraming activity pag summer. Ayan. Ini-enjoy namin yung summer time dito sa Canada. Kaya dineclare nila yung daylight savings. Okay? So ngayong summer, tignan natin kung ano yung mga activity na magagawa natin para kay Austin. Siyempre, gusto natin kasama si Austin. Punta sa mga park, kung saan pwede si Austin. Tignan natin. Nag-enjoy si Austin. Kita niyo ba nag-enjoy siya? Oo. Nag-enjoy siya kasi nga ilang months kaming hindi naglakad. Kasi guys, sobrang lamig. Tapos ma-snow. Wala din eh. Tapos parang covered din yung grass. Tapos maraming asin. Baka masugatan si Austin. Kaya hindi kami naglalakad. Ngayon, since natutunaw na, lakad-lakad kami konti dito around sa place namin. Konti lang, sa baba lang. So yun lang naman ang meron sa daylight savings. Gusto lang namin i-enjoy yung mahabang summer namin dito sa Canada kasi nag-uumpisa na humaba yung yung summertime kumbaga. So i-enjoy natin yun. Tignan natin kung saan tayo pupunta kasi parehas kami ni Leslie, taong bahay kami. Ayaw namin ng masyadong activity. Gusto namin sa bahay lang. Basta may internet and gadget, okay na kami. Pero since andito na si Austin, gusto namin ma-enjoy niya yung summer. Diba? Okay. Tara, akit na kami guys. Kasi kakain na kami. So yun lang naman yung masishare ko about daylight savings.